Buenos dias kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. Kamusta po ang lahat? For today's video, mag-maintenance kami ng centrifugal chiller. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maeksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Sa ating panimula, dismantle muna ng aking crew ang mga joint connection. Ang size ng joint na i-remove natin ay 14 inches or 350 diameter. Disclaimer, ang anumang eksplanasyon sa bidyong ito ay bahagi lang ng abot ng aking kaalaman. Marami na tayong nagawang mga video patungkol sa mechanical. Ang lahat ng video na naibahagi natin ay hindi lamang para may mae-upload na content, kundi ito ay nangyayari sa realidad base sa aking daily routine bilang isang manggagawa sa larangan ng mechanical o mapa industrial. Hindi ko masasabing isa akong eksperto sa larangan ng mechanical bagkus, ito ay aking pinag-aralan at ayon sa aking eksperyensya na tumagal ng 15 taon, nag-umpisa sa industrial support fabrication, nag-piping installation. Nag-install ng iba't ibang uri ng mga mechanical pumps at mga balbula, iba't ibang uri ng pipe equipment, gaya ng mga instrumentong sensors, pag-flushing ng pangkalahatang pipe system, chemical calculation, pagsukat ng tamang daloy ng tubig, gamit ang mga instrumentong flow meter, pagkalibrate ng mga aquators at higit sa lahat, nag-install ng plant room at cooling tower system. Ang lahat ng mga yan ay inaral ko sa mahabang panahon. Pagkatapos ma-dismantle ang mga piping joint at mag-umpisa sa second stage na activities, ang aking mga crew, kinausap ko muna sila para sa safety procedures. Ito ang pinaka-importante sa lahat, safety first. Dahil ito'y maselan at mabigat na gawain, una inalam ko muna ang capacity ng chain block at ang bigat na bubuhatin at tamang komunikasyon sa bawat isa ng crew para maiwasan ang disgrasya. At ako lang ang magmamando sa mga susunod na sequence na gagawin para maiwasan ang pagkalito ng bawat isa. Anyway, ang ating e-service o e-maintenance na unit ay centrifugal chiller dito sa bahagi ng central plant room. Ang issue dito ay madaling tumaas ang temperatura. Kaya ito ang ating hahanapan ng solution. Una nating gagawin ay i-dismantle ang uninsulated condenser shield and tube. Ang shell tube ay medyo may kabigatan pero nakalculate na natin ang kapasidad ng equipment na ating ginagamit pambuhat para maiangat ang shell tube. Ganun pa rin kailangan ng pag-iingat kung mapapansin natin hindi pantay ang pagkakalapat ng monorail sa flooring sa kadahilan ng maliit ang espasyo at congested dahil sa mga instrumento katulad ng auto tube cleaner na naka-install sa flooring. Time check mag-alas 12 na ng madaling araw mga kasangkayan, hindi kailangan ipagpabukas ang aming aktibidad dahil ang sinusuplayan ng unit na ito ay hospital building na nag-partial opening. Palang at medyo dumadami na ang mga outpatient, kaya bago mag-umaga kailangan operational na ang system. Dito na iangat na ang uninsulated condenser shield and tube at malalaman natin ang naging sanhi ng problema, bakit mabilis tumataas ang temperatura at di lumalamig ang unit, instead always na-aalarma ang panel. Dito ramdam ko na ang pagod at antok ng aking mga crew. Pero di pa rin sila tumitigil sa kanilang ginagawa, kita ko sa kanila ang dedikasyon at profesionalismo sa trabaho. Gustuhin ko mang itigil at ipagpabukas na lang pero responsibilidad ko ang pinagbabasihan dito. Kaya kailangan tapusin ang naumpisahan na.
Anyway, linawin ko lang, ang tamang term sa ating many maintenance na parte ng unit ng centrifugal chiller ay uninsulated condenser shield and tube heat exchanger at ang cover na kasalukuyang ginagamitan natin ng chain block at inaangat ay ang shield tube. Dito na tayo parte kung saan hahanapin natin ang dahilan bakit nagkaroon ng gas losses. Ito yung rason bakit hindi normal ang operasyon ng unit. Ang pagtagas ng condenser tube ay sanhi ng pagkasira mula sa daloy ng tubig ay maaring manipis ang dinding ng tubo. Nagkaroon ng sanhi ng chemical reaction sa material ng tubo at maaring sanhi ng contaminants sa cooling water. Ang solusyon na ginawa natin sa tube leakage, nilagyan natin ng plug or bullet seal. Maraming termino sa plug sa akin tinatawag kong bullet plug. Dahil ito ay hugis ng isang ammunition, ito ay ini-insert sa tube at pinupukpok para magsara ang facepipe tube. Maraming terminong katawagan sa mga plug, nandyan ang tinatawag na brass tampered plug at condenser tube plug at marami pang termino para dito. Ang insulated condenser shield and tube heat exchanger ay isang uri ng heat exchanger na binubuo ng isang shell or pressure vessel na may panloob na bundle ng mga tubo. Ang isang likido ay dumadaloy sa isang tubo upang maglipat ng init sa pamamagitan ng dalawang likido. Mga aplikasyon kung saan ang pagkawala ng init sa paligid o pagbaba ng temperatura. Para paiksiin ang ating video, dahil magmadaling araw na, binabalik na namin ang tube seal, kinukonekta na ang mga dinismantol na pipe joint para higpitan at matest natin ang unit kung may pagbabago sa operasyon. Matagal din ang proseso ng paghihigpit ng tornilyo at kailangan balanse ang joint para hindi tumagas kung start up na ang unit. Pagod na lahat ng crew, kahit ako nakaramdam na ng pagkahapo at napipikit na rin ang mga mata sa antok. Na-reassemble at mahigpit na ang mga tornilyo sa mga joint connection, pero kailangan pa nating masiguro na selyado ang mga joints at nasa tamang level ang mga rubber gasket. Fully install na ang condenser ng gas at mahigpit na ang mga tornilyo, naka-connect na ang mga pressure gauge at thermometer. Start na natin ang chiller number 3 para may idea tayo kung may kailangan pang ayusin. Sa kasalukuyan switch to running mode ang chiller at hindi naman nakitaan ng negatibong resulta. Ang ating pag-troubleshoot, ino-observe lang muna natin ang digital display status regarding sa mga parameter settings, ang oil temperature, cooling temperature at in and out temperature. Sa susunod na aming troubleshoot activities ay ang malaking chiller compressor kung saan nagkaroon ng oil leakage at kailangang i-dismantle ang buong parte ng unit. Yan ay sa ating part 2 ng troubleshooting activities dito sa loob ng plant room. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang at kung meron kang katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin yan. Ayon sa aking eksperyensa at abot ng aking kaalaman, lagi nating tandaan sa kunting katanungan, madadagdagan ang ating kaalaman. At kung ikaw naman ay may kagwapuhan, bonus puntos na lang yan. Kung interesado ka sa mga ganitong content, pahingi naman ng isang like at please consider to subscribe my YouTube channel. At sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias, adios,